Grabe, mga kachika. May bago na namang chismis na gumugulong sa social media at this time, talagang mapapasana all na lang tayo sa ending. Ito na yata ang plot twist of the year na hindi natin inasahan. Pinag-uusapan natin ngayon ang kwento ni Mommy Z4. Ready na ba kayong ma-shock? Tara, umpisahan na natin. So, for context sa mga hindi pa nakakasubaybay, si Mommy Z4, ayan, nagtrending siya dahil sa isang napakatapang na confession. Sa isang video, inamin niya sa kanyang asawa ang isang sikretong matagal na niyang itinatago. Isang sikreto na sa tingin ng marami, pwedeng maging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya. Akala natin, dito na magsisimula ang World War III sa loob ng kanilang tahanan. Akala natin, magkakaroon ng sigawan, iyakan, sakitan, at kung ano-ano pang drama na parang eksena sa teleserye. Yung tipong maghahagis ng gamit, magsusumbatan, at aabot pa sa hiwalayan. Inihanda na natin ang ating mga sarili para sa isang matinding gulo. Yung iba nga, nakaabang na, popcorn on the side, ready na sa bakbakan. Pero teka lang, hold your horses mga Mars. Dahil ang sumunod na nangyari, yun ang talagang nagpatulala sa buong bayan. Imbes na magkapatayan ang ending. Nagkapatawaran. Oo, tama ang narinig nyo. Walang away, walang gulo, walang sigawan. Ang nangyari ay isang mahinahon na pag-uusap, puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Dito na pumapasok ang asawa ni Mommy Z4 na si Mr. Grabe mga besh! Itong si Mr., parang kailangan na nating bigyan ng award na Martyr of the Year o Husband of the Century. Sa kabila ng bigat ng revelasyon ni Mrs. na may nangyaring milagro at ang isa sa kanilang mga anak ay hindi pala sa kanya, ano ang ginawa niya? Tinanggap niya pa rin si Mrs. ng buong buo. Hindi lang yan, inako pa niya ang pagkukulang. Sinabi niya na baka may pagkukulang din siya bilang asawa, kaya nangyari ang lahat. Saan ka makakakita ng ganoong klaseng pagmamahal at pag-unawa? Para siyang isang santo sa totoong buhay. Ibang klase ang level ng maturity at pagmamahal na ipinakita niya. Instead na isipin ang sarili niyang sakit at ego, mas pinili niyang unawain ang sitwasyon at iligtas ang kanilang pamilya. Hindi niya sinumbatan si Mrs. Hindi niya pinaramdam na wala itong kwenta. Instead, niyakap niya ito at sinabing aayusin nila ang lahat ng magkasama. Nakakaiyak, di ba? At syempre, hindi kumpleto ang kwento kung wala ang eksena na si Sergi, ang atinutukoy na naging relasyon ni Mommy Z4. Dito ka pa lalong hahanga. Akala mo siya na ang kontrabida sa kwento, pero nagkamali ka. Itong si Sergi, kahit na technically siya ang third party, nagpakita rin ng hindi kapani-paniwalang pagiging mature. Nang malaman niya na pinili ni Mommy Z4 na ayusin ang pamilya nito, ano ang ginawa niya? Umatras siya ng mapayapa. Hindi siya nanggulo. Hindi siya naghabol. Instead, nagsorry pa siya sa naging parte niya sa sitwasyon. At hindi lang yan ha. Ang pinaka nakakagulat sa lahat, iniwan pa niya ang bahay at nagbigay ng pera para sa bata. Galante pa rin kahit nasabihin nating sawi siya sa pag-ibig. Kaya naman bumuhos ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Marami ang humanga sa asawa ni Mommy Z4. Sabi nila, sana all may ganyang asawa. Isang testament daw ito ng tunay na pagmamahal na kayang magpatawad at umunawa sa kabila ng lahat. Marami rin ang natouch sa katapangan ni Mommy Z4 na umamin sa kanyang pagkakamali. It takes a lot of courage daw para harapin ang posibleng consequences ng iyong mga actions. At syempre, marami rin ang nagsaludo kay Sir G sa kanyang pagiging disente at responsable. Pero syempre, hindi lahat ay sang-ayon. May mga nagsasabi na hindi nila kayang gawin ang ginawa ni Mr. Para sa kanila, sobrang sakit daw noon at a betrayal na mahirap, kung hindi man imposible, na palampasin. May mga nag-comment, ako? Hindi ko kaya yan. Hiwalay agad. Or, ang pride ko? Hindi ko kayang lunukin yan. May mga nagdududa pa nga. Baka daw for the content lang ang lahat. Isang malaking script para mag-viral.
Pero kung totoo man ito o hindi, isa lang ang malinaw. Ang kwentong ito ay nagbigay sa atin ng napakaraming aral. Una, pinakita nito ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa'yo, kundi para sa sarili mo. Para makalaya ka sa galit at sakit. Pangalawa, ipinakita nito ang kahalagahan ng pag-ako sa responsibilidad. Si Mommy Z4 na umamin, si Mr. na umako ng pagkukulang, at si Sir G na rumespeto sa desisyon. Pangatlo, at pinakaimportante, ipinakita nito na sa isang relasyon, lalo na sa isang kasal, hindi laging tungkol sa pagiging tama. Minsan, mas mahalaga ang pagpili sa kapayapaan at pagpapanatili ng buong pamilya. Ang pagmamahal ay isang desisyon, isang commitment na panindigan ang isa't isa sa hirap at ginhawa. Hindi ito palaging madali, pero tulad ng ipinakita nila, posible. Ang ganitong level ng maturity sa pag-handle ng problema ay talagang rare at dapat tularan. Hindi yung konting problema lang, give up na agad. Hindi yung konting away lang, hiwalay na agad. Ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano mo ipaglaban ang iyong karapatan, kundi sa kung paano mo kayang ibaba ang iyong pride para sa mas mahalagang bagay, ang pamilya. Ngayon, ang malaking tanong ay para sa inyo, mga kachika. Ilagay niyo ang sarili niyo sa sapatos ni Mr. Kung kayo ang nasa sitwasyon niya at umamin ang asawa niyo ng isang bagay na ganito kabigat, anong gagawin niyo? Kaya niyo bang magpatawad at tanggapin siya ulit? O hanggang doon na lang at a new chapter na? I-comment niyo ang inyong mga saloobin sa baba. Gusto naming marinig ang side niyo. Pero please, let's keep the comment section respectful. Iba-iba tayo ng pananaw at walang tama o maling sagot dito. Ang mahalaga ay ang matuto tayo sa kwento ng isa't isa. Ang istorya ni Mommy Z4 ay isang malaking eye-opener para sa ating lahat. Isang paalala na sa mundo ng social media kung saan mabilis tayong humusga. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay ang umunawa at magmahal. Para sa mga dumadaan sa matinding pagsubok sa kanilang relasyon o pamilya, tandaan nyo na hindi kayo nag-iisa. Mahalaga ang communication. Mag-usap ng mahinahon at pakinggan ang bawat isa. At kung sa tingin nyo ay kailangan nyo ng tulong mula sa isang professional, huwag kayong mag-atubiling humingi nito. May mga marriage counselors at therapists na handang tumulong sa inyo. Walang masama sa paghingi ng tulong. Tandaan, ang pag-aalaga sa inyong mental at emotional health ay kasing halaga ng pag-aalaga sa inyong physical health. Ang kwento nila ay nagtapos sa pagpapatawad, pero alam natin na ang proseso ng healing ay mahaba pa. Let's wish them all the best. Sana ay malampasan nila ang pagsubok na ito at maging mas matatag pa ang kanilang pamilya. At sa ating lahat, sana ay magsilbi itong inspirasyon na sa bawat problema, laging may pag-asa, basta't may pagmamahal at pag-unawa. Yun lang muna for today mga kachika. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong chika. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na kwentuhan. Ingat kayo palagi.